Hello! Good day everyone! Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is G2 and shout out muna tayo bago tayo mag-start. So shout out kay Sir RJ Bacasmas, Jester Bacasmas, Cedric Bacasmas, kay Jeff Rona, and Sir Hamalodin Ahmad. Thank you so much guys for supporting my channel. And right now, our guest for today is a financial educator from International Marketing Group or IMG. Let's all welcome Miss Pao. Hi Gerald! Hello to all the viewers of Gerald in his channel. So nice to be here in your channel finally. Thank you so much, Miss Pao. Okay, so how did you start as a financial educator po? So how did I start as a financial educator? Hindi rin naman kasi ako agad financial educator. Actually, I started my career as a financial illiterate. Yan. So, I used to be a college professor. So, nagturo ako noon sa Philippine State College of Aeronautics and Gerald was one of my students. Yes. And I am very proud. Yeah, very proud talaga ako na eto ngayon si Gerald, di ba? Kausap ko na. And doing this, advocacy, di ba? To help others understand other careers. So, to go back, ayan. So, I appreciate my job. Natutuwa naman ako and I love it very much. Kaya lang, syempre, nung nagkaroon na kami ng pamilya and my husband became an OFW, I realized that my children needs me more than my students. So, sorry for that. So, naging housewife ako for some time. Kaya lang, when I left the college, I was in the peak of my career. Kaya along the way, parang hinahanap ko pa rin na magkaroon ako ng purpose other than serving my family. Okay, so it was only during the pandemic na nakilala ko ang IMG. So it was one of the lessons of the pandemic for me. So nakilala ko yung IMG through the TV show of Brother Bo Sanchez. That was yung Kape at Salita at DZMM Teleradyo. And my portion doon, wherein 3 men are teaching financial literacy or financial education. So yun yung mga leaders ng IMG, si Sir Bart, Sir Joanne, and Sir Noel. Okay, so nagustuhan ko yung ginagawa nila. I appreciate it. And may advertisement sila doon na when I was, before IMG, yung nagsasalita yung mga IMG members na before IMG, I was a factory worker or before IMG, I was a doctor, yung mga ganon. So sabi ko, ano kaya itong IMG na yon na to? Bakit iba't iba yung pinanggalingan nila? Ano kayang ginagawa nila? So, ang intindi ko talaga, nagbebenta sila ng insurance. And during that time, pandemic, tinamaan din kasi kami. Sino ba naman hindi naapektuhan, no? Di ba? But my father was in the hospital during that time. So, syempre, affected yung lahat ng income namin. So, I needed an extra income. So, sabi ko, kaya kong gawin yan. Kaya kong maging ahente. So, yun ang thinking ko before. But then, when IMG was presented to me, wow, grabe. I realized IMG is more than being an ahente. Yan. So, doon nagsimula ngayon yung not just career, but my advocacy on financial literacy. Okay. Well, yun po ma'am, as a person, ang alam ko lang talaga is, sabi nila, magbango ko ng pera mo, ng savings, mag-alkansya ka to save money. Pero, what is financial education all about po ba ma'am? Okay, financial education. Kasi ang hirap na hindi kasi tinuro sa atin ito sa school. Oo nga ma'am eh. Yeah. So
So sa dami na tinuro sa atin sa school, nakakalungkot, hindi tinuturo ang financial education. Yan. So financial education is not just about savings, diba? Hindi lang tutungkol sa pag-iipon, pagtatabi ng pera. Tinuturo din dito kung paano mo minamanage lahat ng pera na tinatanggap mo. Simula sa pagkita ng pera, pag-iipon or yung savings, then investments, that is how you're going to grow your money. Kasi dapat ini-aim din natin that money will be growing para it will be working for us during the time na hindi na natin kayang magtrabaho. Okay, there must be a money that will be working for us para nakaka-receive tayo ng passive income. That is especially important during our retirement o kung kailan matanda na tayo. So that is financial education. So masyadong malawak actually ang financial education. Kaya in IMG, there is a continuous learning. Yan. Lagi kaming nag-aaral about financial education. Para naman, meron din kaming sinishare sa mga tao. Ms. Pao, para po sa kaalaman ng ating viewers, ano po ba ibig sabihin ng passive income po? Okay, passive income. So, alamin din natin kung anong tinatawag na active income. Like you, Gerald, di ba, nagtatrabaho ka ngayon in the BPO industry. So, nag-work ka, so kumikita ka, sumusweldo ka. So, kapag hindi ka nagtrabaho, di ba, wala kang sweldo, right? So, ang tawag doon is active income. So, you have to work to earn an income. Kaya lang, darating yung time kasi na hindi na tayo pwedeng magtrabaho. Wala nang tatanggap sa atin kasi matanda na tayo. Kaya may tinatawag na retirement. Okay, so kailangan by that time, meron tayong in-earn na passive income. So ang passive income naman is the income that you earn without having to work. Ang sarap nun, di ba? Ayan. Dapat ini-aim natin yun na magkaroon tayo ng passive income. So how are you going to do that if you have a money working for you? Yun. Okay, so yun pala siya. So passive income. Okay, good yun. So it's all about saving money, pero kung titignan po natin yung ating kultura bilang Pilipino, sabi nila, masama doon na nag-iipon tayo sa bangko. Oo nga, may mga ganun nga tayong paniniwala, ano, di ba? Kaya actually, financial education ay yung financial literacy is more on changing talaga your mindset and your behavior about money. Yan. Kasi ang dami nga natin mga maling paniniwala, lalo na tayo mga Pilipino. So sabi mo nga, masama daw yung nag-iipon sa bangko. Actually, sabi pa nga na iba, huwag ka daw mag-iipon kasi parang pinaghahandaan mo or na-expect mo na may mangyayaring masama, di ba? Just like getting life insurance. O about kasi yung death. So dapat hindi natin pinag-uusapan yon. Ayaw nilang pag-usapan yung death. So ang hirap kasi ang dami talagang misconceptions about money ang mga Pilipino. Kaya it is really a challenge for us financial educators kung paano natin i-shift yung thinking ng mga Filipino. Yan. Okay. So, Ms. Pao, what are the options on how can you grow your money? Okay, so syempre sa Alcansya, walang growth ang money. Di ba? Kung ano yung nilagay mo, yun lang din yung makukuha mo, right? Yes. So, ang option natin is the bank. Yan. So, sabi nila, kasi kahit kami nung bata kami, yun din na natutunan namin, magkaroon ng savings account. Kasi savings, di ba, naiipon nga naman yun. Yes, that's true. Kaya lang, magkano na lang ba ngayon ang interest ng pera natin sa bangko? Diba? Halos wala. Then yung in-earn pa na interest, magkakaroon pa ng bawas because of tax. Right? So basically, talagang walang earnings ang pera natin sa bangko. It will not grow kapag nilalagay lang natin sa bangko. We do not have anything against banks kasi kapartner naman talaga natin ang bangko para sa pagpapalago or pag-iingat ng pera natin.
Okay? Kaya lang, what we put in the banks just for our emergency funds. Yung readily na kailangan natin, yung kapag halimbawa may biglang nagkasakit sa pamilya, kailangan natin ng pera. So doon natin kukunin sa nakaimpok or nakatago sa bangko. Pero we don't grow our money in the bank. So we grow it somewhere else. So marami tayong options dyan. So we have mutual funds, we have a stock market, yan, and real estate, and marami pang iba't ibang money market or instruments na ginagamit natin to grow our money. Okay. So, but before we think about growing our money, meron kasing mga priorities yan sa pag-prepare ng ating financial house. So, syempre, ang goal is not just to invest. Yan. Hindi lang growing ng pera natin ang kailangan ultimate goal natin. The ultimate goal here is to be financially stable. Yan. Financial security. Yun ang ating ultimate goal. Kasi di ba, lalo na pag tumanda tayo, ayaw natin na may iba pa tayong inaalala. Right? Ayaw natin na may mga problems pa tayo financially. So the goal here is to have financial security. Diba? So may mga priorities tayo or may mga steps tayo na sinusunod. Kaya huwag po nating i-aim na i-grow yung money natin agad-agad. Kasi usually tayo mga Pilipino kapag meron tayong pera, di ba? Ang iniisip natin na investments kaagad. Kaya ang daming nai-scam. Yan. So, dito sa IMG, ang goal natin, mabawasan yung mga Pilipino. Kung hindi man, wala na talagang Pilipinong mai-scam. Lalo yung mga OFWs. Kasi alam nila, sila yung mga may pera. Alam ng mga tao, sila yung mga may pera, di ba? Pero kung alam lang ng mga kababayan natin kung gaano kahirap ang dinaranas ng mga OFW para kumita ng malaki, di ba? Kailangan tulungan natin sila. Yeah, so I want to share something here. Yeah, so I want to present here yung tinatawag nating financial house. So paano ba natin ma-attain yung financial security? So, building a solid financial foundation o yung pag-build ng ating financial security is just like building a house or a structure. So, kailangan pinagtitibay muna natin yung nasa ilalim. Kasi isipin nyo, kung ganito yung ating financial house dito sa left ko, di ba? Ano mangyayari dito sa financial house natin? Mag-stumble down yan, right? So, hindi siya stable. So, eto yung goal natin. Dapat yung ating financial house ay built sa ganitong structure. Kaya dapat meron tayong pinaprioritize. So, ano yung priority natin? Of course, sa baba niyan, kailangan meron tayong healthcare na tinatawag. Kasi syempre, di ba, as a breadwinner, kagaya mo, Gerald, breadwinner ka, inaasahan ka ng family mo. So if you do not, if you're not healthy, if you are sick, hindi ka makakapagtrabaho, right? So we have to protect that money machine. So yun muna dapat inaalagaan natin, yung sarili natin. Kaya importante na meron tayong healthcare. Kaya di ba, meron tayong tinatawag na mga HMO benefits from our employers. Yan, para to make sure na meron tayong healthy na katawan. Okay? Pero meron din tayong, kasi ang tawag dun sa HMO as benefit from our employers ay short-term healthcare. So meron tayong tinatawag na long-term healthcare. Yan. So eto naman yung mag-aalaga sa atin pagtanda natin. Kasi pag tumanda tayo, hindi na tayo i-cover ng mga HMO na nag-cover sa atin ngayon. And kapag nag-retire tayo, hindi naman natin madadala yung HMO benefits natin, right? From the company na kung saan tayo nag-work. So dapat ngayon pa lang, pinaghahandaan na natin yung pagtanda natin. Kasi during the time na matanda na tayo, lumalabas na yung mga sakit. Parang makina, di ba? Kapag luma na yung isang makina, talagang papalya na. Okay, so ganun din yung katawan natin. So kailangan, we make sure na may mga asahan tayong fund during the time na tayo ay retired na. And number one, dapat binibuild natin yung ating healthcare. And ang mga Pilipino, hindi talaga sanay na mag-ipon para sa health. Yan. Ang alam lang nilang pinag-iipunan ay education. Correct.
Ang healthcare, kasing importante yan ng education ng mga anak natin. Right? Next, ito, isa ring controversial na topic sa mga Pilipino, yung life insurance. Tayo mga Pilipino, takot sa life insurance, or maraming Pilipino ang takot sa life insurance. So, ang purpose kasi ng life insurance is for income protection, lalo na sa mga breadwinners. Hindi naman lahat ng tao kailangan ng life insurance. Kapag merong mga umaasa sa'yo, ito yung best time na kailangan mong i-insure yung sarili mo. Kailangan mo ng life insurance. At ang life insurance, hindi natin basta-basta kinukuha. Meron yan tamang, formula. Yan. Kung gaano kalaking life insurance ang kinukuha natin for income protection. Because for income protection, kailangan times 10 yan ng ating annual income. So, Gerald, if you are earning 100,000 monthly, so ibig sabihin 1.2 million, right? Yung iyong annual income. So, kailangan ng income protection mo, life insurance na binibuild mo ay equivalent sa 12 million times 10 ng annual income. So, ganun ka lang. Ganun ka importante, Gerald. Para sa family mo. Sana. Oo. Yes, ganun ka ka-importante as a breadwinner. Para to make sure na hindi mapapabayaan ang needs ng family kapag ang breadwinner ay nawala. Kasi hindi naman natin masasabi, di ba, kung kailan tayo uuwi sa ating Panginoon. Yan, kung kailan tayo tatawagin ni Lord. So, importante na kapag tinawag tayo, ready tayo, di ba? At ready yung family natin, yung mga iiwan natin. Hindi naman kasi pwede na matapos yung pangarap ng mga anak natin dahil natapos yung buhay natin. Yan. So, dapat yun ang lagi nating iniisip. May mga umaasa sa atin. Okay? So, hindi naman yan agad-agad kukuha ka ng 12 million na life insurance. Pakunti-konti binibuild yan. Para kang nagbibuild ng house. Okay, next. Ito, eliminate debts. Tayo mga Pilipino, ang takbuhan natin kapag may emergency ay utang, right? Kaya naiipon ng utang natin. At hindi lang yan, we even make utang because of our lifestyle. Okay, so, dalawang klase naman ng debt. There is what we call a good debt and a bad debt. So, yung good debt, yun yung mangungutang ka pero gagamitin mo sa isang negosyo or sa investments na magpapasok sa iyo ng pera. So, okay lang yun as long as na ma-manage natin. Okay? Ang iiwasan natin is yung bad debt. Yung mangungutang tayo, magkakaskas tayo ng credit card para lang makabili tayo ng iPhone na hindi na natin kayang bili ng cash. Yun. Yung mga gano'n, dahil sa lifestyle, nagkakautang tayo, bad debt yun. So, iiwasan natin yun. Dapat eliminate natin yun. Okay? It's good kung nangungutang tayo for investment kasi nag-leverage tayo doon sa pera ng bangko na kung saan tayo umuutang. So, ginagawa talaga yun ng mga negosyante. Okay, next, dapat meron tayong emergency funds. So, emergency funds natin, that must be equivalent to 3 to 6 months of your monthly income. Okay? Times 3 or times 6 ng monthly income mo. At least times 3. Ako nga, hindi ko na nire-recommend na times 2 kasi parang ang liit na nun eh. Diba? Knowing na pwede palang dumating ang pandemic. And nung nag-pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. And for so long, talagang wala silang trabaho. So, masyado nang maliit kung 3 months lang ng income mo ang iniipon mo as emergency funds. Kasi eto emergency funds, yan yung magsasalba sa pang-araw-araw natin kapag ang breadwinner biglang nawalan ng trabaho. O kaya biglang may nagkasakit sa pamilya. Or kapag dumating yung mga typhoon or lindol na kailangan nating magpa-repair ng bahay natin. O nasiraan yung kotse, di ba? Anong ginagawa ng iba? Minsan pag nasira yung kotse, kahit nga yung simpleng maintenance, yung regular maintenance ng sasakyan, kini-credit card pa nila. So dapat yun, binibuild natin dito sa emergency funds. Yan. Para hindi tayo nagkakaroon ng utang. Yep. Okay.
So, kapag okay na lahat ng nasa baba, that's the time na magkakaroon tayo dapat ng investments. That is for our future. Yun. Para ma-build na natin yung ating passive income. Okay, so saan ba natin nilalagay yun? So sabi ko nga, pwede yan sa stock market, pwede yan sa mutual funds, money market, or sa real estate, yan. So mga negosyo, yun. Yun ay mga investments na tinatawag natin. So hindi natin inuuna yan. At saka nag-i-invest tayo for a certain goal. Yan. Dapat nag-goal tayo. Kasi tayo mga Pilipino, yun nga, pag mag-i-invest, ang tanong lang natin, saan natin ilalagay, di ba? Dapat ang tinatanong natin, para saan ba yung ini-invest ko? So dapat doon tayo nagsisimula sa goal. Yan. So, kapag na-build natin yung ating financial house ng ganito, hindi lang yung sarili natin, yung family natin, ang pinuprotektahan natin, even our dreams. Kasi dito sa investments, diyan natin binibuild yung mga dreams natin, yung gusto mo ng comfortable na buhay or comfortable na retirement. So, dito mo yan binibuild sa investments. Gusto mo ng college education para sa mga anak, di ba? Gusto mo pag-aralin sa abroad, di ba? Dito natin binibuild yan sa investments. So kung hindi natin na-build ng tama yung ating financial foundation, magsasuffer itong investments natin, itong dreams natin. Okay, kasi bakit ko nasabing ganon? Kung halimbawa, wala kang proper healthcare, yan, di ba? Pero meron kang investments, wala kang proper healthcare. Ang nangyayari, pag nagkasakit ang breadwinner, saan kukuha ng pera? Di ba dito sa investments? Kasi doon lang nilaman eh. Doon lang tayo may pera. Yan. So, nagsasuffer pati yung dreams natin. Kaya maraming dreams natin ang hindi natin natutupad kasi hindi natin nabibuild ng tama yung ating financial house. Yes, sa mga viewers natin dyan guys, if you are learning something, please subscribe, like, and share to my channel. But yeah, Miss Pao, may question tayo dito. Kung sabi nila, ano ba ang purpose kung mag-iipon kung hindi naman din talaga madadala sa kabilang buhay? Oo nga, no? Alam mo, marami na rin nagsabi sa akin yan. Sabi, bakit ka ba nagpapayaman? Pwede naman daw nasa bahay na lang ako. Bakit daw nagtatrabaho pa ako, nagpapayaman, nag-iipon? Hindi ko naman daw madadala sa hukay. Wala naman akong balak dalhin sa hukay yun. Diba? Kasi hindi lang naman para sa akin yun. For the future generation. Yan. So, binibuild natin yung ating wealth. Kasi hindi lang kailangan, kaya naman talaga natin. Basta pinag-aaralan natin. Okay? So, hindi natin dadalhin sa hukay yun. Ayaw natin yun. At baka hindi tayo tanggapin doon. Doon sa langit. Okay? So, yun ay dapat sinishare din natin sa mga nangangailangan. Yan. At saka, syempre, para yan sa future generation, sa mga anak natin. Kasi, kapag hindi natin ina-apply ng tama kung ano yung tinuturo natin, halimbawa ako, I learned about financial education, diba? Tapos tinuruan ko lang ng tinuruan yung mga anak ko, pero hindi nila nakikita sa amin na binibuild namin ng tama itong aming financial house. Hindi kami nag-build ng wealth. So sa tingin mo, maniniwala sa akin yung anak ko. Diba? Yes. Kasi we as parents, dapat we teach by example. We must walk the talk. Yan. Kahit yung mga kino-coach namin, dapat nakikita nila sa amin na binibuild namin ng tama ang aming financial foundation. Kasi in that way, nalilid sila ng tama. Yan. Yan. So, tingnan na lang natin to. Yan, saving the wrong way daw. So tayong mga Pilipino, tayo lang yung may mandated na 13th month pay. O di ba nasa batas talaga na dapat na tumatanggap tayo ng 13th month pay. So siguro marami nang nakakaalam nito, di ba? Pero ano ba ang ginagawa mo sa 13th month pay mo? Usually, pinabibili natin ng regalo, di ba? Correct, yes. Pasko yan binibili natin ng panghanda. Pero alam mo ba na hindi yun ang purpose ng 13th month pay. So, dapat ang 13th month pay natin, iniipon natin. Kasi,
by doing that, unti-unti pwede nating ma-build ang ating wealth. So sabi nga dito, investing 5 years of 13th month pay or at least 100K, it will be multi-millions in retirement funds. O, diba? Sayang din yun. Pandagdag din sa ating pension. Na kung tutusin yung pension natin is not enough. So, alam naman kasi ng government na hindi naman talaga enough yung pension natin kahit yung GSIS. Kasi pagtandaan natin talagang magkakasakit tayo. Lalo na kung hindi natin inaalagaan yung health natin ngayon. Yes. So, alam nyo na, gagawin nyo sa 13th month pay nyo, ha? Dapat, ini-invest nyo na yan ng tama. Pinapalago na natin yan. Nilalagay na natin sa mga tamang mga instruments para magbigay sa atin ng comfortable na retirement. Paano nag-grow ang pera natin? Alam nyo ba, ito i-share ko na lang. Even Albert Einstein, yan, merong iniwan sa ating lesson about investing. Okay, so sabi ni Albert Einstein, if you divide 72 by the interest rate, that will be equal to the number of years for your money to double. That is, kapag ginamit mo yung formula nito sa investments. Okay? So imagine ninyo malalang, kapag yung pera mo nilagay mo sa bangko, let's say, sabihin na lang natin na 1%, yung interest rate sa bank. Pero hindi naman, di ba? Kahit yata, ngayon, time deposit, hindi na nagbibigay ng 1%. Okay, so, following the formula, 72 divided by 1% or just 1, di ba? So, ibig sabihin, ang answer dun is 72. So, sa bangko, basically, kapag 1% ang interest, it will take 72 years para mag-double yung pera mo. Oh my! Tagal, di ba? Kaya we don't put our investments in the bank. So, kasi may mga investments na pwedeng magbigay sa atin ng 4%, 5%, 8%, 10%, 12%, and even 20%, basta long-term investments. At saka, pag pinag-usapan ng investments, ito yung tipo na hindi natin i-withdraw ka agad or kukunin agad yung pera natin, ha? Iisipin natin lagi na long-term kapag investments. Yeah. Okay, Miss Pao, may question din po dito. Ang sabi dito, well, ngayon na alam na natin yung importansya ng pag-i-impok or pag-i-invest. Paano naman kung wala din kami talagang we do not have much, have enough, parang kumagal. Okay, correct. So marami din nagsasabi sa akin niya, paano pa kami mag-iipon? Ang mahal nga ng bilihin ngayon, di ba? Totoo naman yun. So mahirap naman talaga na mag-ipon kapag wala kang iipunin. Kasi sa baba ng ating Solid Financial Foundation, actually meron pa dong isang item, that is the cash flow. So dapat may pumapasok munang pera para ma-build mo yung iyong Solid Financial Foundation. So, usual na question, magandang question yan talaga, na saan kukuha ng iipunin. Okay? So, lahat tayo may 24 hours in a day. And usually, kapag ikaw ay empleyado, 8 hours or 9 hours kang nagtatrabaho, right? Yes, pero ano ba yung ginagawa natin dun sa ibang oras natin? Diba? So, ngayon, hindi na uso na iisa lang ang source of income mo. Kung talagang gusto mo na ma-build yung iyong financial house, kailangan gumawa ka talaga ng paraan. So, kung ikaw ay empleyado at after ng trabaho mo, pag uwi mo ng bahay, ang ginagawa mo na lang, nanonood ng Netflix, diba? Nag-YouTube. Na hindi ka naman nalulur, hindi ka naman kumikita, diba? Talagang hindi ka makakaipon. So kahit 1, 2 oras, siguro naman kahit paano may magagawa ka nun para ma-monetize mo yung pera na yun, para may maipon tayo. Kasi sa panahon ngayon, ako naniniwala ako na parang tamad na lang kapag hindi ka makakaipon sa panahon ngayon. Kasi napakaraming opportunities na ang dumarating sa atin. Hindi lang natin hinahanap or dumadating dyan, pinipresent sa atin pero hindi natin pinapansin. Kasi nandoon pa rin tayo sa comfort zone. Ayaw nating iwanan yung ating comfort zone. Tama ba? Alam ko, ikaw, Gerald, marami kang racket, so saludo talaga ako. Wala na eh.
So, tama lang yan. You must have additional source of income para nabibuild mo ng tama yung iyong financial security. At saka tingnan mo yung mga small leaks sa finances ninyo. Kasi baka naman hindi kayo nagtitipid ng kuryente, di ba? Hindi pinapatay yung ilaw. Yung mga simpleng bagay na o kaya may leak yung inyong gripo, yung mga ganon. Kahit paano. Kasi kung titingnan nyo, I will share to you something, ha? Hindi kailangan ng milyon o libo para mag-start tayo na mag-save at invest. Kasi tingnan nyo, kahit 20 pesos pa yan na araw-araw iniipon natin at ini-invest natin at the end of the month. Tingnan nyo ang pwedeng maging value niyan in 20 years, in 30 years, diba? In 30 years, pwede palang maging 2 million yan. In 40 years, pwede palang maging 7 million yan. Kaya wag nating mamaliitin kung ano yung kaya nating ipunin. Ang importante lang, we start early and be consistent. Yan. Kailangan ng disiplina lang talaga. And syempre, isipin natin, pag investment long-term yan. Kasi kung yan ay short-term at madodoble ang pera mo, scam yan. Yun, dapat natututunan natin yun. Syempre, kung lumalaki yung kaya mong ipunin araw-araw, mas makakaipon ka ng mas malaki. Yan. Improper investments. O, di ba? Kahit 20 pesos pala, pwede kang magkaroon ng millions, basta consistent at saka long term. At saka sisimulan mo agad kapag natutunan mo kasi sayang yung panahon. Yung mga sinasayang nating panahon, pera yan na nawawala sa atin. Yan. Kaya dapat hindi natin sinasayang ang panahon. Kagaya niya, natutunan nyo to. You can connect to me at once, di ba? After na mapanood nyo to, i-contact niyo po ako. I will be very willing to help you and to teach and to coach you kung paano nyo mabibuild yung iyong solid financial foundation. Kasi, kumbaga, yun na po talaga ang nilagay ko na magiging purpose ko. Mahirap kasi yung mawawala ka sa mundo, di ba, na wala kang iniwang footprint, ganyan. Dapat meron tayong iniiwang legacy sa ibang tao. Yan. So, meron kami ditong tinatawag na wealth calculator. So, dito, makikita ninyo ang pwedeng maging growth ng pera ninyo. Let's say, you save 1,000 pesos. Yan, monthly. So, kung yung pinaglagyan ninyong instruments may 4%, 8%, 10%, or 12% na interest rate, so makikita ninyo kung ano magiging growth niyan. Kung baga magkakaroon kayo ng projection. Kaya, pwede kayong mag-strategize at saka mag-goal setting. Let's say, kailangan mo ng 1 million in 20 years. So, eto yun, di ba? After 20 years, kailangan mo ng 1 million for a certain dream or a certain goal. So, you have to put your 1,000 monthly savings at 12% interest rate. So, saan ba yan? So, usually sa mutual funds yan or sa mga stock markets. Okay, so, na-mention ko kanina yung pag-build ng wealth, right? So, parang ang hirap, wealth na agad, parang ang laki. So, kailangan talaga nag-goal setting tayo. So, tingnan natin tong curve na to. How important is financial planning? Yan. So, makikita natin dito sa curve na to, or dito sa graph na to, yung importance ng financial planning. So, dito makikita natin yung dalawang lines or curves. So, etong pataas na to, we call that the money line. At etong pababa, this is the responsibility line. Okay, so, ano ba yung mga responsibilities na yon? So, basically, yun yung ating mga basic needs. Yung food, shelter, clothing, syempre, education ng mga bata, at kung ano-ano pang pinagkakagastusan natin, okay, for existence. Yan. So, during our youth, yung habang malakas pa tayo, sabi ko nga, in-earn natin dyan is active income, right? So, we are working hard for the money. But darating yung time, tatanda tayo. Hindi na tayo tatanggapin sa anumang trabaho. Okay, siguro consultation na lang kung meron man. But basically, nagre-retire ang isang tao. So, tatanda tayo.
Pero yung responsibilities natin, hindi nawawala yan. Okay? So, nandyan pa rin nga, kumakain pa rin tayo, nagbibihis, kung wala man tayo pinag-aaral, dapat may recreation tayo pagtanda natin. Para hindi naman tayo malipasan ng panahon o hindi tayo ulianin, di ba? Dapat masaya tayo kapag tayo ay tumanda. Okay, so kaya dapat habang bata tayo, nag-start tayo ng career natin, binibuild na natin tong ating money line. Yan. Okay, so para magkaroon tayo ng malaking savings. Kasi sabi ko nga, yung malaking savings natin na yan, or investments, or we call that the wealth, yan yung magpapasok sa atin ng passive income. That will be the time na pagtanda natin, that money will be working for us. Imaginein mo na lang na yung 10 million mo nga na na-invest or na-ipon ay magbigay sa'yo ng 10% na interest rate every year. O, di ba? Masasagot niya na yung 1 million para sa mga pangangailangan mo. Okay, so, wala kang ginagawa, pero may 1 million ka every year. Ang sarap nun, di ba? So, yun ang goal natin. So, sabi mo kanina, may mga questions na, anong gagawin dun sa 10 million na yun? Siyempre, pag halimbawa ako, namatay ako, may 10 million ako, hindi ko naman madadala yun sa hukay, right? Totoo naman, hindi natin dadalhin yun. Kasi iiwan natin yun sa mga anak natin. So yung mga anak natin na yun, sana hindi nila pag-aawayan yun. At hindi nangyayari yun kapag tinuruan natin sila ng financial education. Because instead na gastusin nila yung 10 million na iiwan natin sa kanila, ang mangyayari, dadagdagan nila yun. Kasi sila rin, di ba, binibuild nila yung sarili nilang wealth. At kung ano man yung maiwan natin, idadagdag nila yun doon sa wealth na binubuo nila. And pag tumanda sila, interest income lang din yung kukunin nila. And so on. So ano nangyayari dun sa pera, di ba? So that is how you build your wealth. Wealth ng hindi lang wealth mo, but wealth ng family. Wealth na nag-flow through generations. Ang sarap ng ganun, di ba? Yes, sobra ma'am, sobra. So yun ang goal natin. So attainable naman yun. Kailangan lang talaga pag-aralan natin kung paano. At importante na kapag active income yung ina-earn mo, protected ka when you die too soon. Kailangan meron tayong life insurance kasi hindi naman natin masasabi ang panahon o ang pwedeng mangyari sa atin. And syempre, ang goal natin is to live too long. Kaya lang, sa tingin mo ba pag may pera ka and you live too long, sa tingin mo ba aayawan ka ng mga anak mo? Di ba baka pag-agawan ka pa nila kapag may pera ka, di ba? Pero anong nangyayari kapag walang pera, di ba? Hindi tayo nagiging blessing sa mga anak natin kapag tumanda tayong walang pera. Baka pahirapan pa natin sila at ayaw nating mangyari yun bilang mga magulang. Although tayo, responsibility natin yung mga anak natin, obligation natin sila. Pero totoo naman na tayo, hindi na tayo obligasyon ng mga anak natin. Kung tayo man aalagaan tayo ng mga anak natin, that is out of love. Yan. So, ganun din tayo sa mga magulang natin, di ba? So, ako, may aging parents ako, may inaalagaan kaming magulang. So, gusto natin na kahit matanda na sila, napapalasa pa rin natin sa kanila yung magandang buhay. So, kung wala tayong pera, hindi mangyayari yun. Right? Kaya, yung sabi nila na, di bali na daw walang pera, basta kumpleto ang pamilya, parang, masaya bang pamilya pag gano'n? Yes, ma'am. Hindi mo makakasa ng saya doon. I don't think so, di ba? Kasi kailangan na po provide natin yung needs ng family. Actually, hindi lang needs. Gusto natin mapasaya natin ang mga anak natin, ang mga asawa natin, right? Ang mga magulang natin. So, hindi natin magagawa yun kapag wala tayong pera. Correct. Okay. So, by the way, ma'am, kanina po, you mentioned about the community. How important it is a community in our financial life po ba? May meron po ba siyang effect sa ating financial na buhay, yung community po? Okay. Oo, kasi kami ay isang community. IMG actually is community. Okay. Actually, ang IMG ay isang membership platform
na nagtuturo ng financial education. And with that, being members of IMG, International Marketing Group, may mga membership benefits ka. And importante doon yung mga discounts. And ang purpose kasi ng mga benefits, habang binibuild mo yung iyong solid financial foundation o yung iyong financial house, kahit paano meron ka ng life insurance, meron ka ng healthcare na pinagsisimulan. Okay? And syempre, meron kaming mga members, so nag-build kami ng community. Yan. So, gaano ka-importante ang community? Napaka-importante. Yes, matututo ka ng financial education by just watching YouTube. Totoo naman yun. Kasi ang dami ng mga lessons. Si Chinkita, si Brother Bo Sanchez, Francisco, ang daming nagtuturo ng financial literacy. Right? Kaya lang, without application, sa tingin mo ba talagang matututo ka? It is only with application that you will learn. Kasi kahit ako, nung nagtuturo ako, ang usual na reklamo ng mga estudyante, yung puro theory lang. Tama ba, Gerald? Gusto natin, di ba, may laboratory na yung tinuturo sa theory, nakikita natin in actual. So, malalaman lang natin yun kapag may application, yung mga concepts na tinuturo natin. And with IMG, we make sure na may application tayo. And nangyayari lang yan because of community. So, nai-strengthen yung application kapag nandun ka sa community. Kasi, di ba sabi nga, you are the average daw of the 5 persons you are with. So, kung ang mga kasama mo, mga investors, mga financial educators, parang ano ba yan? Parang may nagpupulis sa'yo. May nagbabantay sa'yo. So, alam mo, yung kinikilos mo, yung mga practices mo, ay naka-align doon sa goal ng financial education. That is to build a solid financial foundation. So, ganun ka-importante ang community. At saka sa community namin, hindi lang kami puro aral, ha? So, we also take time to enjoy. Kasi may mga conventions kami abroad, may mga summits kami abroad. So, some of those are free. Nakukuha natin ng libre, yes. Ang sarap, di ba, kapag nakakapag-travel ka ng libre or nakakapag-travel ka ng nakakatipid ka. Kasi, although kami nagta-travel, talagang tinitipid namin yung pagta-travel na yun. But we enjoy. Yeah. So, ang ano daw kasi, all work and no play makes a dull girl or a dull boy. Kaya dapat ine-enjoy din natin. Kasi hindi naman kailangang mag-sacrifice tayo habang nagtitipid. So, kailangan lang alam natin. Kasi may tamang formula naman ang ating pagtitipid, ang ating pag-save and invest, yung paying yourself. May tamang formula yon. So, sabi ko, pinakita ko, di ba? Hindi kailangan na malaki agad yung iniipon natin. Importante, sinisimulan natin agad at ginagawa natin consistently. Kasi it's more on building the right discipline. Yun. Okay. We have a question here, Ms. Pao. Okay. And yes. Ang sabi dito, ma'am, is, well, medyo na-intriga sila kung ano ba talaga ang financial educator. And ang question nila is, how do you earn as a financial educator po daw? So, medyo mabigat, pero it's up to you, Ms. Pao. Oo. Actually, as a financial educator, wala kaming earnings. Yan. It is parang part of a mission. We do not earn as financial educators. Paano kami nag-earn? Kasi may mga partners, I will show to you a slide. Yan. So, sa IMG kasi, may mga partner corporations kami. Kasi di ba ang goal natin is to build a solid financial foundation. So, by teaching financial literacy, hindi naman talaga kami kumikita doon. Because what we do while teaching people, libre yun. Libre lahat ng aming mga seminars, yung aming mga meetings, libre yun. So, binibigay namin ng libre yun sa tao. So, mag-member o hindi, okay lang sa amin yung importante na parating namin sa kanila yung right mindset na dapat na sinusunod nila. Now, kapag willing na yung mga tao to execute what they learn, yan,
tinutulungan namin sila on how to start. So may mga partner corporations ang isang IMG member. So meron tayong healthcare. Ang provider natin ay Kaiser for life insurance. That's Manila Bankers Life and Fidelity Life. For investments, marami tayong kapartner. Nandiyan yung Ramper, PhilEquity, Atram, Fami, Sun Life. Mga kilalang corporations. And even sa real estate, may mga partners din tayo. So mga kilala din yan. Sa DC Ayala Land and DMCI. So dito, kapag naging ahente ka or kapag tinulungan mo isang IMG member to execute his financial plans, that's the time lang na magkakaroon ng commission yung mga kagaya namin. So doon lang pumapasok yung pagiging ahente namin kapag in-assist namin sila. Pero one time lang yun. Kasi once na IMG member na sila na yung nagiging ahente ng sarili nilang mga plans. Okay. Pero ano ba, Miss Paula? Discounts. Ito mga company na to, these are just not companies, mga malalaking kumpanya talaga to, Yes. Kaya very proud kami. So hindi talaga siya scam. Oo. Kasi importante na nakakapag-execute sila. Kasi useless na tinuruan mo sila, pero hindi nila alam kung saan sila pupunta to access those services, di ba? To access those investments. So dito, kumpleto na tayo sa IMG. We don't just teach them what to do, we teach them how to do it correctly. Yan. Wow. Anyway, Miss Pao, aren't you bothered that people will think that you're, syempre, you convince them about healthcare and insurance just to earn money from their plans. Aren't you bothered with that? Okay. So, usually kasi ganun, di ba? Kaya ayaw ng ibang magbenta ng insurance kasi isipin ng mga kamag-anak, pinagkakakitaan sila. Yung mga tipong ganun ba? Usual mindset ng mga Pilipino talaga yan. Pero tinatawanan ko na lang. So, normal naman kasi na pag mayroong binenta, di ba, may kikita. So, halimbawa, pag ang binibenta ko, pagkain, iniisip ba nung bibili na pinagkakitaan ko siya? Hindi naman, di ba? Kasi kailangan niya yung pagkain. Kapag binentahan ko siya ng cellphone, okay? So, hindi niya iisipin na pinagkakitaan ko siya. Right? Kasi kailangan niya yung cellphone. Now, kapag ang binenta ko, healthcare, or life insurance, naiintindihan ng tao na kailangan niya yun. So, hindi ako nahihiya na magbenta sa kanya. Okay lang na, tsaka hindi rin siya mababother na isipin na, pinagkakitaan ako nito. Like, kasi siya yung may gusto nun. Alam niya na kailangan niya yun. Kaya importante talaga na ini-educate natin yung mga tao. Kasi sila naman yung magdi-decide on their own kung ano yung mga kailangan nila, na kailangan talaga nila yon. And besides, ang earnings kapag may mga tradings, normal naman yun, normal na nangyayari, na may kumikita kapag may bentahan. So we must not be bothered by that. Paano mo hinahandle yung mga rejections, ma'am? Okay, rejections. Stop share ko muna, ha. So, paano ko hinahandle ang rejections? Ang dami naman talaga niyan. Oo. Minsan, ayaw pa nga nilang umattend ng meetings or ayaw pakinggan yung tinuturo namin or ayaw nila na i-accommodate kami for a seminar. So, maraming rejections talaga sa klase ng trabaho namin. Kasi natatakot siguro sila, baka scam. Kasi pag pinag-uusapan pera, usually, ganun ang fear ng tao, baka ma-scam sila. So for the rejections, hindi ko na lang masyadong pinapansin yon. Kasi ang nasa akin, kapag ang iniisip ko is to teach, ang goal ko ay yung maparating sa kanila yung mga tamang information kapag ganun. So ako, hindi ako nababother kasi napakaraming Pilipino na kailangan nating turuan. Kasi
Libre naman eh. Libre naman yung mga ginagawa namin. So, makikinig lang talaga sila. Actually, kami, kapag nagturo kami, pag nakinig kayo sa discussions namin o yung mga sinasabi namin, mga concepts na tinuturo namin, nagbibigay pa kami ng free personal accident insurance worth 20,000. Yan. So, may gift pa sila. So, ganun ka-generous ang IMG. Kasi kailangan talaga mapakita natin sa kanila gaano ka-importante yung mga items doon sa ating financial house. Yun. So, dapat may pasample tayo sa kanila na protection. So, don't be bothered kapag may mga rejections. Kahit hindi sa klase ng trabaho ko, siguro kahit sa buhay, di ba? May mga rejections. I believe ikaw, Gerald, may mga hinaharap ka rin mga rejections every day, right? Either sa trabaho o personal na mapangyayari sa buhay, yun na lang iisipin ninyo. Basta alam mo kung ano yung purpose mo at maganda yung intentions mo, you must not be bothered by rejections. Ano po yung pwede ko may advice sa mga tao na sarado talaga yung utak nila when it comes to this kind of things, man? Okay, so pag sarado ang isip, talagang hindi makikinig yan. Kahit anong paliwanag mo, hindi makikinig yan. So, ang sa akin na lang, we pray. We pray na sana wag dumating yung isang pangyayari sa buhay nila na kung saan saka pa lang nila marirealize na dapat pala nag-ipon talaga ako. Dapat pala may investment na ako. Yun. So, we pray for them. So, eventually, kakadasal, alam ko, mababago din yung mindset nila. Tsaka, yun nga, ayaw natin, tiyagaan lang talaga, ayaw natin na dumating yung time na magkaroon pa ng tragedy sa buhay nila, di ba, para matuto sila. Kasi tayo naman, yes, we believe that we learn from experience. Pero if we learn from our own experience, that will be very costly. Diba? Mahal yung lessons na yon. But if we learn from experiences of others, yun, mas makakatipid tayo dun. At sa IMG, ang goal natin lagi makakatipid. Para pag may natitipid tayo, meron tayong naiipon. Yes, ma'am. Kaya tiyagaan lang talaga para sa mga taong sarado ang isip. So, wag natin sila i-block sa Facebook. Dasal natin sila. Okay. Well, guys, sa mga gusto ng free financial education kay Ms. Pao, okay, ilalagay po natin yung kanyang info sa ating description, and then yeah, from there, lahat ng info, email, phone number, cell phone number will be there, and yeah, Ms. Pao will be able to attend all your inquiries. Yes, maraming salamat dyan, Gerald, kasi malaking tulong yan para sa mission namin to spread financial literacy, lalo na sa mga OFWs, kasi ang dami talagang OFWs ang napapahama or umuuwi na wala talagang ipon. Kumbaga, sila, habang nasa abroad sila, inasahan na sila ng lahat ng kamag-anak. Pero pag umuwi sila at tumanda, walang nag-aasikaso sa kanila, kawawa naman sila. So, tulungan natin ang ating mga kamag-anak na OFWs na makaipon din sila para pagdating ng panahon, hindi nila kailangang umasa sa iba. At tayo mga nasa Pilipinas, hindi natin kailangang maging OFW para magkaroon tayo ng income at magkaroon tayo ng mga savings and investments. Kasi even in IMG actually, meron kaming mga business opportunities na isinishare. Yeah. Okay, let's give it up, Ms. Pao! Thank you, Gerald!